Okay, hello. So, welcome sa ating video. Ngayon, i-review natin tong panel, digital panel na nabili natin sa Shopee kapalit nung stock or original panel nung Click 150i. So, yung panel ko kasi na original, nabasa, nagka-moist, tapos since malakas yung ulan, yun nga, nasira siya. Kaya bumili ako ng bago. Medyo mas mura to kasi alam ko yung original panel nasa 253K hanggang 5K patas. So ito 1.5 lang siya sa Shopee. And mukha naman siyang maganda. Pero i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga nagustuhan ko rito tsaka mga hindi ko nagustuhan. Pero basically, it's a total downgrade. Kaya panoorin nyo tong video na to para malaman nyo kung ano ba yung kagandahan or kung bakit bilhin nyo ba to dapat or hindi dapat. Okay? So una, kung mapapansin nyo to, ito yung tinatawag na RPM. Yan o, yung RPM yan eh. Pero since nakapatay yung engine ng motor ko ngayon, dahil Click 150 nga ito, game changer, meron siyang idling stop. So, dapat naka-zero yan, kasi nga hindi naman tumatakbo yung makina eh. Pero nandyan pa rin, diba? So nakakapagtaka. Parang naka-default siya sa ganyan, kahit hindi na-under yung makina. Which is inaccurate, okay? So, ayun, dito naman sa trip, ito kasi yung trip niya, di ba? Tapos ito yung odometer. Ayan, odometer. So sa trip A lang meron ka, isa lang. Kasi sa original panel, trip A, trip B. So kung magagamit niyan kung nagta-travel kayo or kung nagpagasman kayo, marireset niyo para malaman niyo kung gaano kalayo yung na-travel ng motor. Pero ito, trip A lang or isang trip lang. So parang downgrade talaga siya, di ba? So yun, kung consider niyo bilhin to, keep in mind na isa lang yung trip niya, trip A lang, wala siyang trip B. Okay, tapos ito yung odometer na reset. Yun, so hindi yung mga hindi kinaganda, hindi ko nagustuhan dito eh. Kasi 25k na tong motor ko, na-reset siya sa 0. Ngayon, almost 3,300 na yung tinakbo ko ever since nung kinabit ito. By the way, itong panel natin, ayun, plug and play lang siya. So maganda na, ayun, hindi siya mahirap i-install. Okay, anyway, so balik tayo sa odometer. Na-reset yan, supposed to be 25,000 plus 3,296. Ayun. So, mukhang pareho naman siya or accurate naman yung in terms of kilometers, yung measurement ng kilometers niya pagka tumatakbo. So, wala tayong problema doon. And, ayun, ito naman, temperature, tire temperature yan. Tapos, ito, voltmeter ng baterya. Hindi ko sure kung accurate yung voltmeter ng battery. Siguro okay naman. Pero supposedly, dapat tataas yan pag natakbo kayo, di ba? So, ito naman, ito hindi talaga to accurate. Although nadagdag siya, wala yung temperature na yun sa lumang, tawag dito, panel. Pero, hindi ko lang bakit meron to. Kung makikita nyo, 23.9. Eh, mainit dito sa Pinas, di ba? Parang, imposible lang mag 23.9 yan. Or 23.8. Dapat 33 pataas yan eh. Or 30 degrees at least pataas. Kung legit man yung temperature niya. Tapos, ito naman, orasan. Okay, orasan. Naka-military time instead na 1 to 12 lang. So, parang 2 months ago ko na to in-install. Pero, supposedly, dapat 3:04 pa lang siya. Pero 3:08 na dito or 15:08. Since naka-military time nga siya. So, na-advance ng 4 minutes ever since nung in-install ko. So, ayun, keep in mind lang na hindi 100% accurate yung time. Pero kung it doesn't bother you na 4 minutes advance to, okay lang naman siguro yun. Tapos ito yung fuel gauge, ayan. Ito accurate naman siya. So, na-compare ko siya sa tinakbo nung click ko before. Kasama yung old panel, nakaka 210, 215, 230 kilometers ako before mag-blink. Nagbi-blink rin yan yung pag malapit na siya ma-empty. Which is nice, which is good. So, accurate ako dyan para sa fuel gauge natin. And then, yung speedometer. Nauuna siya ng around 3 to 5 kilometers per hour. So, yun. If that bothers you, consider nyo rin yun kung bibili kayo nito. So, okay naman. Gumagana naman ng ayos to. And, yun lang. Medyo advanced lang siya. Kung titingnan nyo sa Google Maps, na navigation kayo, medyo advanced siya ng 3 to 5 kilometers. Pero okay lang, sakto pa rin. Di siya sobrang accurate, pero magagamit mo ng maayos kung matatrack mo ng ayos yung speedometer mo. So, yun yung mga hindi ko nagustuhan, no? And also, marami siyang natanggal na tawag dito, indicators.
Actually, meron tong indicator para sa idling stop. Hindi ko alam, ba't hindi nagana? Wala yung icon. Dapat nandito yun eh. Supposedly, nag-blink-blink yun or nakailaw yung idling stop since meron nga tong motor natin na Click 150i. Pero wala. Okay. So, ayan. Ayun yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya. So, ito yung kapag left side, left turn signal, right turn signal, tapos nilagyan ko ng hazard para sa domino switch. Okay naman, gumagana. And then, so, ayun, may nakalimutan pa pala ako. Nawala ring pictures yung napakahalaga nun eh. Yung kilometer per liter na throttle, na tawag dito, na panel gauge, di ba? Yung parang pag malakas kang kumain ng gasolina, di angat siyang ganun. Tapos pag sakto lang yung gasolina mo, bababa naman siya. Wala rin yun dito. And yung kilometer per liter na average fuel consumption, wala rin. Okay. Ayun, punta naman tayo sa mga bagay na nagustuhan ko. So nagustuhan ko rito sa panel na to, una, makulay siya, maporma, di ba? Talagang mapapatingin yung mga ibang rider sa'yo. Pops, saan mo nabili yan? Mukhang maganda. So, ayan, nagustuhan ko sa kanya na makulay siya, maganda siya tignan, pero still maraming nawalang pictures. So, yun, bukod sa makulay siya, nagustuhan ko na makulay siya. Ayan, may nadagdag nga yung temperature na hindi naman accurate, so wala din. Tapos, yun, plug and play. Madali siyang install, kabit nyo lang, walang problema. Ayan. So, bukod sa added looks, wala naman talaga siyang ibang nadagdag bukod sa, ayun, kaya kung mag-upgrade kayo nito, actually, it's a downgrade pa nga eh. Kasi, daming nawalang features. So, mag-isip talaga kayo and consider nyo yung mga napag-usapan natin before nyo to bilhin. And, ganito siya pagka i-open. Ayan, may parang animation. Diba? Maporma din eh. Maangas din. So, ito lahat ng indicators niya. Ayan, ABS, ano pa nga, ayan, keyless. Diba? Kasi keyless tong motor natin. So, dapat meron din keyless, feature or yung icon, yung temperature, yung ABS, wala naman yun. Wala naman tayong ABS. Tapos, yung, ano pa, ayan, battery, yun, yung idling stop. Pero wala, kahit naka-idling stop ako. So, ayun. Consider everything before buying this. So, para sa akin, it's a total downgrade but still worth it pa rin kahit paano sa presyong 1.5 kasi kung nasira yung panel mo, I think that's the time na consider mo lang bibilin to. Kapalit lang. Pero kung nasira panel mo at may budget ka naman pang bili ng original, mas maganda doon ka na sa original. Gagastos ka lang ng konti, di ba? Pero mas maganda yun, mas maraming pictures. Doon pa rin ako sa stock panel kung papapiliin ako. So ito parang kung medyo tight budget kayo at temporary lang na kailangan nyo ng panel dahil nasira o nabasa, okay na rin to, magagamit yun maayos. Malaga yung speedometer tsaka odometer, lalo na yung fuel gauge yun, okay na ako ron basta gumagana yung tatlong yun. So yan, sige, subukan natin i-test drive para makita nyo kung paano to sa RPM. Kasi sa RPM, medyo delayed din siya eh. Actually, medyo delayed din sa RPM. Kung pag nag-throttle ako, parang may 1 second delay bago siya umangat. Yun. So, sige, let's drive natin. Sa lumang or sa stock na panel, wala naman talagang RPM. Ang meron doon yung kilometer per liter na gas consumption niya. Ito, nadagdagan siya ng RPM. Medyo delay nga lang talaga. Okay, yun. Consider everything else before buying this. Again, maganda siya tignan. Meron rin mga nadagdag, pero I think mas worth it pa rin yung original panel. Kung bibili nyo to, consider nyo muna yung mga nasabi ko. So, yun lang. Maraming salamat and God bless.